The Datu and Tigbabaw clan of the Higaonon Manobo tribe in Maramag, Bukidnon have been claiming their ancestral land. They have even asked the help of the national government or even their provincial government. But until now, they have not entered their ancestral land. Gitapok ang daghang piso sa dakong lamesa, gikan sa nagkadaiyang tao ni ining programa. Unang ang kini sa pagdawat kanako, isip bisita sa tribong Manobo Higaonon, dinhi sa ilang yutang kabilin, sakop sa Barangay San Miguel, lungsod sa Maramag, probinsya sa Bukidnon. Taod-taod sa seremonya, gisuutan ako sa ilang kulturan hong sanina. What have I done for the people in the province with regards to the Lumans? First of all, when the IPRA law came out during the time of President Ramos, I would say I was one maybe of the first governors that immediately campaigned for that. I helped and assisted all the clans in the province of Bukidnon who registered in my office. At the time, I was only a what do you call this, a congressman yet. I was not yet the governor. Yes. But I already assisted as a congressman and get the names of all the clans that there was in the province of Bukidnon. Giritwalan ako, labot sa gihangyo nilang akong himuon. Gamit ang manok, daw gipapapalayo kanako ang bisan unsang dili maayong hitabo na posibleng magpaabot sa unahan. When I became the governor in 2001, then I implemented a program in the province to assist the claimants of the counties which is under the IPRA law. The IPRA law is the, what do you call this, the indigenous people claiming their own ancestral domains. Yes, yes. Now, that was I think during the tenure of President Ramos. I cannot remember now. I think it is in 1998 that the law was approved. 1997. 1997. Okay, that the law was approved. From then on, I have given I started with a budget of 10 million pesos. Because these poor Lumans, while they have the right now to claim their ancestral domains, they had no money to spend for the processing. Kasi ang mahirap eh. Malaki. Malaki. Delineation pa lang, di ba? No, the delineation is the surveys, etc. All the requirements. Eh, walang pera yung mga pobre. Hirap na hirap nga sa buhay nila, iyan pa. So ngayon, humingi ako ng permiso sa binigyan ako ng permiso ng
Sangguniang Paluwigan. I, what do you call this? I got 10 million pesos from the budget. Usa ka balahibo sa manok, gipaduguan, gipahid kini sa akong palad. Dili nako kini masabtan, tingali kamuman, dili kini matugkan. Pero ang gihunghong ni ini sa akong kasing-kasing, bugat, halapad, lalo, dili lalim. Ang nasabtan ko lamang nga padalanginan ang buhat sa akong mga kamot ug tigang sa akong mga tiil labot sa pagbuhat nako sa ilang hangyo. So far, out of the 53 clans that covers 206,000 hectares in the province of Bukidnon, we have so far spent around I think so far we have spent, if I'm not mistaken, around 40% of the money, which is around 4 million. And so far we have already been successful issuance of cantees of almost 16 or 18 cantees Already? Already. In Bukidnon. We still have in Bukidnon, but we still have around 30 plus of that, which we are now processing. I think around 22 of them, which is pretty soon will also come out as cantees. Suliran o mga positibong lihok sa tribo dinhi sa Mindanao. So talay ko ng Ginoo sa inyong kinabuhi. Naku din eh. Oo, ato mga kaigsuon. Kadagana na ato ko sa buwan kay utawan kay ko. Sa 14 pahina ng ANBank Resolution number 181-2015-D, Series of 2015, sa Office of the President, National Commission on the Indigenous Peoples kun NCIP, base sa mga balaod nga nasulat sa Indigenous Peoples Rights Act of 1997 kun ipralo. Ang application sa Unified Claim sa Dato Clan nga mga 480 hectares ug Tigbabaw Clan nga may 133 hectares dinhi sa Barangay San Miguel ug base camp aprobado na nga mahatagan og Certificate of Ancestral Domain Title kun kadti. Busa niadtong August 12, 2015 may kadti number na kini. Kini ang R10-MAR-0185-184 nga pirmado nila Commissioner Pawit, Banwa, Browner, Sumawang, Lambayon, Espana ug Chairperson Quintayo. Apan bisan pa may kadti number na sila, reklamo nila dili pagyapon kuno sila makasulod ni makatikad sa yutang aprobado na sa NCIP. Sa Tigbabaw Clan, daghang mga balay na ang natukod dinhi, ilabi na sa Purok 8 sa Barangay San Miguel. Diin, maong mga tao nagpausab sa lapad nga yuta. Kadaghanan kanila nahatagan og stewardship pinagi sa Community-Based Forest Management Agreement o CBFMA. Ilawom sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ubang yuta usab napahimuan og Certificate of Land Ownership Agreement kon CLOA. Ilawom sa Department of Agrarian Reform o DAR. Bisan dili pa sila basta makasulod, mihimo sila nagpaagi sa mga yutang pwede nilang sudlan sa karon.
Sukad gi-issue ang CADTI number sa NCIP Commission and Bank niadtong August 12, 2015 ang CADTI number para sa tribong Higaonon Manobo. Ilaw mo sa mga pangalan nila Dato Graciano Dato, ingon man Bai Carmelita Tigbabaw Lopez. Ang gihimo sa mga clan mao ang pagtukod na lamang og balay dinhi ni Yuta nga nagkabat og mga 600 plus hectares diin nagtukod usab sila, nagtarok usab sila og kaning mga puti nga tela isip kabahin usab sa ilahang kining ritual para ilang ipamatuod nga ilahan na gyud ning yutang kabilin nga ilang gitarukan sa ilahang balay. Kaniadto lamang sa dihang wala pa ni natukod ang mga balay, nagtukod lamang sila og mga tolda-tolda aron dinhi sila maghimo silahang mga paghisgot-hisgot sa ilahang meeting. Diini nga dapit na kasinati usab sila mga dili maayo nga mga kasinatian diin daghan ang mga pag-atake, daghan ang mga tabi nga sa alang nila gikasakit sa ilahang dughan. Pero karon nalipay sila nga naila lang naangkon ang CADTI number. Apan pabilin gihapon sila sa pakigbisog nga i-install na gyud sila niining maong yuta nga ilang yutang kabilin. Sa ilang pagsulod, dili maayong nahitabo, mao ang pagkapusil patay sa usa sa mga nagabantay sa luna ni Bai Carmelita Tigbabaw Carias Lopez ni atong May 25, 2016 nga si Jonathan Enoy Silana. Maong kamatayon kabahin sa pakigbisog ni Bai Carmelita sa ilang yutang kabilin. Lalim sir ang mapatyan bitaw ka nga sa kauban nimo sa grupo dili gid sayon kay kana sila nga mga bata sugad sa gagmay pagkababata man gyud ako na ilang papa kay diha nabi na nagko og San Miguel pulpul pa sa unang panahon. So murag naisip na po nako nga mga anak sila karon nga do na may mga claim sila ang magbantay sa amo ang magabi So, muli sila buntag sayo, pagkahapon mo balik, maghulat gyud mi nga panihapon. Hulaton gyud mo sila manihapon. So, wala mi mangaon kung dili mi mangaon kung dili sila makaabot. So, para sa ako, sakitan gyud ko sir oy. Dili lang ingon nga ako tanan ang gasto kay ako man gyud ang ibali leader nila. So, ako ang naningkamot. Bala og magkautang-utang basta mapahiluna lang. Pero ang kwarta man gud sir makita pero ang kinabuhi dili naman kun makita. Sakit kaayo magtan-aw sa iyang mga anak sir upat ka buok. Gagmay pa biyaan og 106 pa bayang ka magwangan. Gibiyaan sa namatay si Jonathan, ang iyang asawa na si Madeline, ug mga anak na sila Christine May, 14 anyos, John Brent, 12 anyos, John Mark, 9 anyos, ug Jonathan, 8 anyos. Naglagot, nga napungot, nga kuan nga muni ang nahitabo, nga namatay siya sa iyang pakigbisog. Unya sa kupay kaduha pong bahin, perti na paitan na mo kayimtang karon. Wala nami makaon gani. Nagkas gani ko, natrabaho gani ko. Ako gani mga trabaho, pilar akong kwarta. 2,000 ra. Unya wala pa jud ko ikapalit og bugas. Nikas ko 500, palitan pag bugas na pay project sa mga bata. Unya wala ko kapalit og project kay igo ra palit bugas. Nya gamay ra intawong sudan. Usahay lagi mo hilak sila kay wala gid mi sudan. Mukaon bitaw sila, usahay mo eskwela gani sila. Tong niaging adlaw wala man gani bisag balo na lang. Nya bisag isudan sila sa ilang balon wala gyud sir bisag gyud anis yun akong isulti sir wala gyud bisan gani sudan na mo wala gyud na may pagkaon gani gamay na lang kay topang bugas. Misamot karon og kalisod ang pamilyang Silana sukad namatay si Jonathan. Ang makalingkawas sa kalisod pa naman unta ang iyang unang hinungdan nganong mitugot siya sa bana nga mobantay sa yutang kabilin nga gisudlan ni Bai Carmelita. Apan maupahinuon kini ang nakapautot sa ilang kinabuhi tungod gipatay man hinuon ang kaabag niya sa pagbanday sa ilang pamilya. Nisugot ko ato sir tungod kay gusto man pud mi nga makayuta diyan asa mi panglantaw sa among anak bitaw nga naami ugma. Dili man sad masilbi nga para sige lag libur nya wala jud mi ma-income nga makuha namo nga para sa among mga anak kay ang libur kulang ra man gihapon dili ra man kay importante ra man matuong na kay kaugalingong yuta.
kay imong matawag nga makatrabaho ka para ang imo po mga anak makabot dito nila ilang ipangandoy nga makatapos sila sa ilang pag-eskwela. June 19, 1991, ang igsuon ining usa pa ka claimant nga si Bae Andrea Dato Baak, si Pedro Dato, napatay usab sa matod pa tao sa nakaukupa sa ilang yuta nga si Abelardo Baclig, ang nagbutang og ransuhan sa ilang yuta. Kay ang among yuta nga kaugalingon gyud namo, gaanam-anam mo nagsakop sa ranso kay ilan ang isibog ang alambre. Moto nakigbisog ang akong igsuon nga paningkamot nga makuha gid ka ng amon duming kay taga diha gid media kundi anak anang dapita. Pero sa walay swerte kay gipatay man siya diha. Ipapatay sa mga guns ni Mr. Baclig. Nag-hire si Mr. Baclig og guns para nga kuan sa mga petitioner abog na di man gid mohawa ang mga petitioner kay samtang sila ga petition ugmad man pud sila sa yuta kay pagkamatay sa akong igsuon gani tag-as na ang mais. Unang nakigbisog aron maangkon ang yutang kabilin nga matud pa giukupanan ni Abelardo Baclig, mao ang head claimant nga si Dato Garciano Dato. Sa 1960s dihang misugod na og okupa si Baclig sa ilang yuta, misugod na siyang petisyon sa gobyerno aron matituluhan kini ilawom sa iyang pangalan, sa ngalan nga siya ang kaliwat sa tag-iya niini nga mao ang iyang katigulangan. Nahadlok man ako kung dili ako magpetisyon nga siya ay unya magpatitulo. Una ako gikadukan nga makauna gid ako. Dugang ni Dato Garciano, si Baclig miarkila sa pipila ka bahin sa ilang yuta ngadto sa Forestry Department. Apan sa hinay-hinay gilukop ang iyang gipanag-iyahang yuta. Kuan nakahilak ako kay matud ko pa nga siya maayong tao, gipakita lang niya diha ang iyang binuhatan pero sa diha na nga magdagan ng iyang baka gikontra na ako niya. Kay di gusto mo na niya kigiingnan ko inko. Wala naman ako mag-ingon na share inko Mr. Baclig. Kaniya to gipasulod ta ikaw pero karon inko sama ka na ni Ros Balite nga gitanong sa langgam niya sa bangag unya pagdako niya buhi ako pagkaroon kay pagdako na mo ingo ka na bagusog na kay nakakusog na ako sa magyapon ka na sa kahon. Misamot kahapdos ang gibating kasakit ni Dato Garciano dihang miabot ang panahon nga ang 330 ka mga balay sa sentro San Miguel nga iyang giorganisa nga matukod gipapahawa sa kaniadto nakaarkila kang Baclig ug yuta nga si Ginggona. Gi panunog balay ko gipangbungkag gipabiras traktor pambungkag. Sige, bate ni mo ato. Bate nga kahilakod ako kay ang ako mga sakop kaning amahan ni Carmelita gipreso man na tulo ka bulan na yan ako kagawas malay-balay. Ang uban nakadagan na adto sa Bohol ug Cebu. Mga sakop nakadagan. Ako lamang ako hilabti kay paghibaw nila nga lumad ako. Ang ako ra mga sakop. Ang silutan. Daw layo gayod kang Dato Garciano ang kasulbaran sa iyang suliran sa yuta. Tungod dihang si Baclig mipaarkila na usab sa giukupa nga yuta ngadto kang Manzano, ang mais nga iyang gitanom sa naukupang yuta ni Manzano gipanamastamasan matud pa. Ang akong mais gidarugid ang akong maisan. Hilak ako mo nga ang akong mais gapo bitaw na kaistorya ako gapo na bitirahan kami sa mga kuan sundalo nga guns. Nagmoray nga baliskan ang plato ako misis di ang plato at bang kami mo ang kanon ng baliskan alas 8 sa buntag. Payarang kami sa Armalite. Ay kay ang gusto nila nga muhawagin ako diya. Yan ingon ng misis saban na lang kita kay di na usa nato itaya atong kinabuhi kay kaning mais karon among balay dito dagang ko buhion dito gipangguba gipansunog akong mais dito wala gyud wala ingko nga gipuslan nila daros traktor kay gitamnan og kuan gitamnan og tubo.
Nasa mga 400 hectares kapin ang ancestral domain na gi-claim ni Dato Garciano Dato. Pero dihang naana siya din sa may sentrong Maramag, lahi ang atong nakaplagan. Kung atong sudon ng iyahang panimalay, makita nato na daw naa sila nang squat ni ini nga dapit. Pero sumala pa kaniadto pa daw ingon ani na gyud ang ilahang area. Kung atong sudlon ng iyahang panimalay dinhing dapita, daw usa ni kabalay sa mga nang-squat nga mga tao. Kini nanganlan siyang dato, pero kung tan-aw na to ang iyang kwarto, piting gamaya. Inanay ang ilahang kahimtang. Dili ma-spelling, gamay kaayo ilahang CR. Iyon pa nila kung dito daw unta sila sa ilahang ancestral domain, dili unta inani ang ilahang kahimtang. Kini nga dapit dinhi para nini sa iyahang mga apo, iyang gipang tapok sila. Kung mugawas punta dinhi nga area, ito pong makita nga dili pod maayo gihapon ang ilahang mga kasinatian ng ilang kahimtang. Mao ni ang ilahang area, murag gihapon kalapukan, ingon pa sila dati daan ni siya nga fish pond, pero para ma-expand pa nila ilahang pamuyo dinhi, gitambakan ni siya para managhan pa ang mga kining mga shanties nga pwede nilang itugod. Pero subong palandungon nga kining area daw, kung kalto man dito nga dapit, sapa na siya nga ning gamay. Unya kung muulan ang mahitabo, muapaw siya, unya dinhitaman daw ang tubig. So ang buhaton sa mga residente dinhi sa pamilya ni Dato, manungtong na lamang sila sa mga lamesa. So imo masulti kung ang usa ka tawo nga nag-iya og ancestral domain, inaani ang iyang kahimtang, makapangutana gayud kita, asa nagtako ang hustisya. Sukad gipaarakan og pusil ang pamilya ni Dato Garciano, milikay na kini sa yutang kabilin. Tungod, buot silang mabuhi pa. Hinuon, wala sila miundang sa pakigbisog nga maangkon pagbalik ang yutang. Luyo sa kapasidad nga molusad og pangayaw o ang pagpatay sa mga taong mapanamas-tamason kanila subay sa ilang kultura, wala niya kini gihimo. Sa ako nga konsensya, may nampuon ako sa Ginoo. Pitik sa akong kasing-kasing, inadili kanako ang pagpagawa sa dugo sa akong isig katao. Bahala na lupigan ako, pero dili ako gusto nga mupatay. Kay kung mupatay ako isa katao, ako dakong sala sa tubangan sa Diyos. Mao na nga ako nagpatunog na lang kay naagyapon Diyos na nagtanaw sa ako, naagyapon tao nga makatabang sa ako, sama ni ini karon nga ni ako mo nakatubang nako sa inyo. Sa matag kasakit nga gibati ni Dato Garciano, katimbang niya ang iyang asawa na sa kanunay nagahambin sa iyang dakong kahiubos sa mga taong miukupa sa ilang yuta. Kagitang daog mi. Sama mi sa ko, nalamigas mi gitumban. Muna. Isun kaya mi. Sa kong taapa na mo pag-ampo. Nag-ampo kami muna siguro tumang sa pag-ampo. Kamu din eh. Na makatabang kami sa among problema. Kagitumban kami, gitawag-daog kami. Imbis kay amo, kami naman hinon niya magkasunod kay kami may patyon. Wa magani kami mabatay sa ilaw. Wa magunahuna nga. Muna sila nagdawag-daog kami, buhat kami dautan para sa ila. Kami wala man. Nagpanamay apo lang sa Ginoo. Ang Ginoo may malugyapon sa amo. Ang kahimtang ni Dato Garciano, ang nasangputan sa igsuon ni Bai Andrea ug ang pagkamatay sa sakop ni Bai Carmelita, ang buot nilang malikayan samtang sila nakigbisog nga makasulod na ug makatikad sa yutang kabilin sa ilang katigulangan. Pinaagi silang organisasyon nga San Miguel Manobo Higaonon Tribal Community Association kung samahit ka. Sa pagpangulo ni Bai Carmelita, ilang giadtuan ang buhatan si NCIP Region 10 tungod buot nilang mapasulod na sila sa yuta human makadawat og kopya nga may kadti number na ang 613 hectares nga Unified Ancestral Domain claim nila. Ako katong paadto namo sa region,
nga nagdala mi sa sulat nga atong akong gibutangan nga among ipaabot kan Presidente Rodrigo Duterte kaning maong problema kung dili ninyo taglon. Nasuko gyud si direktor. Ingnan gyud ko ni direktor bae unsa may nakulang sa among pagserbisyo sa inyo. Nganong ipaabot man ninyo kang Duterte. Yang giingnan si Ma'am Sherlyn, paniguro og panubag kay ipaabot na tat nila kang Duterte. So ang yang tono sa suko gyud siya. So siya unsa may hinungdan bae gikulangan ka sa among serbisyo? Sir, wala mi nakulangan sa imong serbisyo. Insakto ang imong pagserbisyo, pero dunay apan. Inyong gipa-approve ang maong ancestral domain ni uban pa kag Manila. Unya karon kay naa na among kadti number. Dili pa gyud mi ninyo install. Unsay ingundan siya? Unsay install? Dili install. Kay dili man ta DAR, dili man ta DNR. I-recognize. Ang punya, i-recognize kanus amana mahitabo. Ang among gusto ma-recognize na para mailhan sa mga tao nga kami na gyud tinuod tag iya. So dili siya mo tubag. Nakapasakit kanila nga sa matag sulti nila nga ila na gayod ang yuta tungod may papel na silang pruweba, daghang tao gihapon kuno ang dili mo tahod kanila. Sila gusto og dialog. So kami pod gusto pod mi makig-dialog sa ilaha. Kay sila manggod moingon, o sige inyo ang papel, amo ang yuta. Tinuod man gid sila ang naa sa yuta, kami papel raman amo. Inyong NCIP amo ang gobernador. Usa ka panahon sa usa ka development forum sa Malaybalay City, Bukidnon, diin presente ang gobernador sa probinsya nga si Jose Maria Zubiri, taga DENR ug DAR National Office, aron mas paligunon ang pagbarok nila sa yutang kabilin, nakigharong si Bae Carmelita kang Governor Zubiri. Ni ako din higob kay mo istorya ko kung unsa ang imong sala sa amoa. Mayo diri gob kay daghang tawo maglungog. Naapay dagko din higranggo gikan sa Manila. Kung dito sa bukid, di man ko katubag sa imo kay daghan man kagons. So lupig ka imi. Aon sa man imong gusto. Ang imong giingon papahawaon ko nimo sa among area kay balhin ko nimo sa Ukaya. Dili biya ko mupuyo dito kay dili to among area nga kadua di ko makarelate kung pangutan-on ko sa mga tao. Kay wa ko sukad katunob anang area. Ako wala ko kaila sa imo. Siya wa ko kaila sa imo. Ingon sa ko. Tinuod jud ko kaila sa ako kay ngano man. Wa ko sukad mo adto sa imong mansyon sa Bali ug ibaligya nako akong pagkatawo pabaylo at bugas pinapa. Wala ko ana. Di nako na prinsipyo nga pagkanitimo. Ingon siya nga dili, ingon niya. Hatagan ta kag yuta, ipapahawa ta ka diha kanana nay tawo. Kung dili lagi ko mohawa diha kung nagdako na lugar among gasinggita na gyud ko kay mura ba ko nalagot na gyud. Sa hatagan ta kag yuta, di ako siyang gyud nga. Nganong manghatag man kag yuta gob? Nitibo ba di ka? Taga Negros baya ka gob? Uli sa inyong Negros. Kay wala ka magdala og yuta nga isa ka taro ug ipanghatag sa mga nitibo diri sa Bukidnon. Ikaw mo'y pahawa dinhi kay dili man ka taga dinhi. Nihilonggo man kang dako. May kadti number man ang unified claim sa Dato ug Tigbabaw Clan. Malantaw nining si Dato Garciano. Ingon man sa mga taong muagi sa Barangay San Miguel, ang Universal Harvester Dairy Farm Incorporated. Reklamo sa Dato Clan. Nganong natukod man kining maong dairy farm, nga kung buot subayon, huma naman unta kuno ang pasture lease agreement tali DENR ug Backlick Ranch nga gisugda ni atong August 25, 1974 ug mahuman ni atong June 30, 1999. Duda sa Dato Clan kung anong nakabarog kining dairy farm sulod sa ilang yutang kabilin, mao kining Forest Land Grazing Management Agreement number FMS-PRDO-RM-2005-001 nga dunay 6 ka pahina. Sa pagsubay sa iDocu, ang maong pahina dunay mga pangalan nila Michael Defensor, isip sekretary og Felix Manzano,
isip FLGMA holder. Kamatikdan nga wala makapirma si Secretary Defensor sa una o ikaduhang pahina. Lakip iyang testigo nga si Romeo Acosta wala makapirma sa unom ka pahina. Sa unang pahina, nasulat dinhi ang ektaryang tikaron sa FLGMA holder, ihap sa tuig sa kontrata, petsa sa expiration sa kontrata, lugar asa dapit na hisakop ang yutang ilawom sa FLGMA. Sa maong kasabutan, gipasabot sa ikaduhang pahina nga ang FLGMA usa ka public forest land. Sumala ni Bukidnon Governor Jose Maria Zubiri ang Universal Harvester Dairy Farm Incorporated, partner lamang ni Felix Manzano. Depensa ni Governor Zubiri, walay problema ang katukuran sa Universal Harvester sulod sa ancestral domain sa Dato Clan tungod nining gitawag nga prior rights. Prior rights must be respected. Meaning to say that all lands that has been titled, etc., prior to the IPRA law cannot be included in the ancestral domain. Okay. Now, what is prior rights? Title, that is prior rights. Title is prior rights. And then other documents like pasture leases of the national government to individuals or corporations. Pangutana, paunsa nahita po nga gipatuman gihapon ang FLGMA nga kaniadto pa lang bisad buhi pa ang pasture lease agreement talibaklig grants of DENR. Kaniadto pa si Dato Garciano Dato nag-claim na sa maong yutang kabilin. Ebidensya niini mao ang nagkadayang sulat ug tubag sa sulat ni Dato Garciano Dato labot reklamo nila batok baklig grants nga mao'y miukupa sa ilang yutang kabilin. July 1991, may sulat nga to sa Land Management System ang Undersecretary sa DAR nga si Jose Medina Jr. nga tagdon ang yangungo ni Garciano Dato. April 1996, ang Provincial Director sa kaniadto Office for Southern Cultural Communities o OSCC o karon NCIP nagsulat usab sa Provincial Environment and Natural Resources Office nga i-assist si Dato Garciano Dato labot sa iyang claim sa ancestral domain nila. April 1995, ang OSCC nagpadala na kaniadto og sulat ngadto sa Penro, Bukidnon, nga aksyonan ang reklamo ni Dato Garciano Dato sa Baklig Ranch. May 1995, ang Penro officer sa DENR nagpadala usab og sulat nga imbestigahan sa Senro Office sa pangantukan ang claim ni Dato Garciano Dato. August 21, 1995, mismong si Dato Garciano Dato mi-apply og ancestral domain claim og ang maong application na sayran gayod sa DENR Region 10. Ilabi na sa Penro, Malaybalay, Bukidnon. Sa tanang mga sulat, may petsa o kini nga mga petsa nahitabo una pa man ang IPRA law implementation ni atong 1997. Kung atong balikan, 1999 ma-expire ang pasture lease agreement tali Baklig Ranch o DENR. Ang expiration na hitabo human ma-implement og sugod ang IPRA law. They cannot do anything about that now. Because that will only expire 12 years from now. Ang FLGMA tali Manzano og DENR matud pa mo expire sa petsang December 31, 2028. Kung ato kining minusan og 25 ka tuig kay mauman kini ang ihap sa tuig sa matag FLGMA, mahulog nga napirmahan kini ni atong 2003 pa. Tama di ay ang maong FLGMA walay petsa nga nakabutang. Busa pangutana, nganong misugot ang DENR nga sudlan na usab sa laing agreement ang maong yuta nga kaniadto pa may claim na kini. Nasulti ni Governor Zubiri kanamo ang iyang pakiglaban sa lumad labot sa usa ka agreement tali New Zealand government ug Philippine government pinaagi sa DENR labot sa pagpananom ug pagpamaligya sa mga pine tree sulod sa yuta sa giingon niyang Melendez clan ug lain pang duha ka clan nga wala niya mahinumdumi. Ang maong kasabutan pahumanay na kuno apan girenew kini sa gobyerno nga wala masayod ang tribo nga nag-iya sa yutang gitamnan sa pine tree. The government again renewed the contract
the BFI renewed the contract for another 25 years without the clearance of the nomads, of the claimants. That is against the law. Okay. Because the law is very clear. Once that is expiring, the ones who have the right now to claim for that under the country are the nomads. Now, if the nomads will give you pre and prior consent to already extend another 25 years, then that's all right. Okay. But they have not done so. And they still said, government to government, nobody can stop. That's bullshit. The law is the law. Dalaygon kaayo ang pahayag sa gobernador tungod pabor kini ngadto sa mga lumad. Busa pangutana sa iDocu. Angay pud ba kahang gamiton ang maong pahayag labot sa kung nganong na-renew ang FLGMA, Tali Manzano ug DENR nga dugay namang may claimant ang maong yuta? Ug dihang na-renew ang FLGMA, nahimugso naman og napatuman na ang ipralo ni atong 1997. Sa maong ipralo o Republic Act 8371, Section 59, nag-ingon dinhi nga walay departamento, ahensya sa gobyerno o korporasyong gipanag-iyahan o gipadagan sa gobyerno ang mo-issue og bag-ong konsesyon, lisensya, pagpaarkila o production sharing agreement samtang dunay pending nga kadti application. Pangutana na usab, nganong dunay na issue nga agreement nga may pending kadti application naman sukad pa tuig 1995. Gawas ni ana sa maong FLGMA na matikdan nga si Secretary Michael Defensor ang nakasulat isip Secretary sa DENR. Sa research sa iDocu, base sa website nga wikipedia.org, nakasulat nga in office sa DENR si Secretary Mike Defensor niadtong 2004 ngadto 2006 ilawom ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Pangutana sa iDocu, kung napirmahan ang FLGMA ni atong 2003, paunsa kini napirmahan ni Secretary Defensor nga 2004 pa man siya milingkod isip Secretary? What they have done now is cattle, everything is still cattle, which is still part of the pasture list. They're allowed by that by law. But it is now utilized for dairy. The cattle that's there is for dairy. They produce milk and they sell milk. Okay? Now, they have not violated any law. The violation is that if they planted sugarcane or pineapple or banana in that, that's a violation. If they Because planted that. If they planted that. But they did not. It's still pasture list. Sa December 4, 2015 certification gikan sa Municipal Engineer's Office, Office of Building Officials sa munisipyo sa Maramag, ang Universal Harvester sulod sa Manzano Ranch wala makakuhag building permit. Sa December 4, 2015 nga certification sa Barangay San Miguel, misulti kining walay barangay permit nga gikuha ang Universal Harvester. June 22, 2016, miadto ang iDocu sa Universal Harvester sa adlaw ug oras ting opisina. Pero wala kami giatubang sa pwedeng mutubag sa among mga pangutana. Ang samahit kanila nga organisasyon nakahipos o gitawag nila nga ebidensya yang ilang yutang kabilin gipamot ngan og mga binuhing baka ingon man mga gambalay nga gama sa light material sa walay pagtugot gikan kanila sa ngalan nga questionable karon ang FLGMA nga gikuptan sa Manzano Ranch. Ang iDocu pinaagi sa among video footage nakasaksi sa pasangil sa samahitka nga gigamit ang ilang yutang kabilin sa walay pagtugot gikan kanila. Ibutang takinta, matugutan ang FLGMA. Apan balik sa RA 8371, Section 59. Gisulti dinhi ngang usa ka proyektong itukod sa ancestral domain angay nga mahatagan og certificate of precondition. Apan mahatag lamang kini kung nahitabo ang free and prior informed and written consent o FPIC sa tribo. Niining higayuna, walay FPIC nga nahitabo. Busa, walay certificate of precondition nga nahatag sa Universal Harvester gikan sa samahitka. Okay, we went to NCIP and we were guided that the whole
property, including that Universal Harvester. Harvester Incorporated, part siya ng CADT number. No, wala pa yung CADT. That's a lie. There is no CADT issue to that. There is none. There's only a claim. Claim. For the issuance But they were of given CADT. already, there's a resolution and back by No. NCIP. No. Wala po. Wala po. That's a lie. Okay. That's a lie. Among usabon, sumala sa Resolution and Bank sa NCIP niadtong August 12, 2015, may CADT number na ang Dato ug Tigbabaw Clan Unified Claim. Kini ang R10-MAR-0815-184. Nasultihan si Governor Zubiri sa iyang naka-standby nga staff atol sa interview. Nga tinuod, may CADT number na ang Dato ug Tigbabaw Clan. Ug kini ang iyang nahimong reaksyon. Well, in my record here, it says that it is approved but waiting for the title. So wala pang title. But then, of course, Mayor Manzano is questioning that. He's questioning that. Of course, how can they issue a title when that is still under contract with them? And that provision prohibits it, which is the prior rights must be respected. Okay. Si Bae Andrea Dato ba? Saksi matod pa sa disgusto sa provincial government nga maangkon sa ilang clan ang giklaim nga yutang kabilin. Tulo ka insidente ang iyang gitudlo diin gitanyagan kuno sila og salapi aron iatras ang pagklaim sa yuta. Si Chona Labaon kinsa may provincial officer sa NCIP Bukidnon matud pa ang nakisulti kanila sulod sa NCIP Region 10 office diin gitanyag ang 1 million pesos. Dato, na 1 million nga ihatag ni Zubiri sa inyo, Zubiri giginganlan. Basta biyaan inyong claim. Mutong niyon si Dato nga dili man na mahimo. Kay kanang among gi-claim yuta man na dili man kwarta among kinahanglan. Moto na wala na tong istorya kay wala man minisugot. Ikaduhang insidente nahitabo sa Pines Hotel sa Malaybalay uban sa presensya sa usa ka korporasyon nga mao ang Davao Fruits Corporation, NCIP. Usa ka nganlag sulda ang representante ni Emir Dagiwaas nga mi-claim usab sa ilang domain, si Commissioner Lambayon, si Dato Garciano, si Bae Carmelita ug uban pa. Pagkahuman adto, istorya na din tong si sulda nga ako karon mo itingog ni Emir Dagiwaas kay naghatag nagsir pandingding sa ako nga ako ray mosulti dili na siya motingog. O kamo mosugot kamo bayaran kamo og 4 million para biyaan ang claim. Motoy sulti ni sulda. Pero nakabalo nami nga ang mubayad adto ang tagadab ko. Kay usa may kwartaho ni Emir Uroy nga sigram gayto siya paamot-amot sa mga membro. Moto nga nasuko si bana ni Muting, si Dudong, niingon siya nga anong gahisgot man mo anang 4 million nga dili man kwartang atong gianhian dinhi ni anita dinhi kay magsabot kita sa yuta wa man mi magkinahanglan kwarta yutang among gikinahanglan ni Anas Dudong. Ikatulong insidente na hitabo niadtong March 2016 lamang diin 40 million pesos na ang tanyag aron mo atras sa ilang claim. Si NCIP Bukidnon Provincial Officer Chona Labaon gihapon kuno ang nakikisulti kanila. Siya huuba siya ba ang aning istorya. Gipatawag ako sa tiguang kay di man wa man yang si Zubiri tiguang may ilang gingalan ana. Gipatawag ako sa tiguang didto sa Kapitolyo. Di ni adto ko ingon ni Ma'am Chona pag abot na ko didto si Dagiwaas. Giignan dayon ako ni kuan tigulang siya nga. Chona igna ang Dato Clan nga bayaran sila og 40 million ni Mrs. How kanang tag-iya sa dairy. Pero tunga rang ila. Katunga pod kan Dagiwaas. Di nakaingon ko kang Ma'am Chona nga ay bagod niya ma'am. Dawat siya glimpyo nyo asay hago wagan siya bisag piso nga gasto. Ko kami ma'am di mi mo sugot oy. Unsa man ang 40 million nga
pag-ugma, sunod adlaw na hurot naman na. Ang among gikinahanglan yuta. Kuyog ang mga claimant. Among giadto si Chona labaon sa iyang buhatan. Dinhi sa NCIP Bukidnon, malay-balay. Nagpaabot kami taas nga oras aron makatagbo siya. Kini aron masubay kung tinuod bagyod nga gisugo siya ni Governor Zubiri nga ipaatras ang duha ka clan sa ilang claim. Pasado alas 5 na din sa akong relo sa akong cellphone o siguro kining opisina sa NCIP din sa provincial office din sa Malaybalay City sa Bukidnon. Manirado na tingali ni gumikan kay human naman ang office hours. So gaganihan mga pipila ka oras po ta nagpaabot kang Ma'am Chona, ang provincial director din sa maong buhatan, pero wala siya nagpakita kay lagi naman daw siya meeting. Pero ingon po sa itong mga napangutana nga sakop sa Higaonon Manobo, wala nila ilang ipangutana kung na-inform ba daw si Ma'am Chona, ang protocol dapat i-inform kung na-ibisita, pa daw nila ma-inform. Muna nga, Ma'am Chona nga nahibalik din sa NCIP Provincial Office. So mahitabo karon mamauli na usap kini Higaonon Manobo tribe padulong sa Maramag nga wala sila bit-bit nga katubagan labot sa mga isyu na gibato kang Ma'am Chona. Napaabot namo kang Governor Zubiri ang kahiubos sa Dato ug Tigbabaw clan. Nga lagi, sukad ang maong duha ka clan midangop sa gobernador, wala sila makabati og tiunay nga pagmahal gikan kaniya. Tubag sa gobernador, It's only this guy. He's hard-headed, this guy, Dato. He's the only guy, the only that I know of that says that. Because you can ask any Dato here. There are hundreds of them. Okay, and I'm the only maybe governor that has given money 10 million for the processing of their candies. Imagine that support. They don't have that 10 million. Without that 10 million, they cannot clean. Because there cannot be processes of that. The HIP has no money for the processing. And that's why I think that's why it is in this province that there is fast track of the processing of the candies. Kapag kita si Subiri sa maayong gawi, apan sa loyo na anak, dili maayo. Tingnan ano, nalantaw ko siya. Kay kana si Juan, ako lang makasulti lang siya. Si Subiri, ako unta nang ipalangga. Kay sa pagsulod niya dinis Bukidnon, kinsa ang nakita nga overall 15 din sa Puroksis ako'y nakita niya dato daghang ka man tao sa ubra bangkay gatos sobra pag 200 tao. Tamami lang ako kay ako magkandidato pagka-assemblyman. Dili na taga-Digros na, pero apan nagpakita siya sa maayong gawin, itabangan mo siya. Nidaog siya assemblyman. Kapoy ako wara-wara nga po ni atong tubuyon assemblyman. Pagkahuman niyang term sa assemblyman, nagkandidato na siya pagka-gobernador. Ako gyapon nagwara-wara magkapagaw dito sa Kristal. Apan unsay ang gibalos, kaya ignan ko siya. Ikaw kwarta, ikaw gobernador. Pero naay akong claim, tabangan mo ako. Pagkaibaw niyang itulo na ako ay tabang, pero tabang doon ay ang kulong niya niya. mikuyog ako sa mga sakop sa Samahidka padulong sa NCIP Region 10. Hinoon, dinhi, gitagad man sila. Og gipulong pa sila sulod sa ilang conference room. Sa ilang pakiginabi kang NCIP Region 10 lawyer attorney Florencio Narido Jr., gisulti ni ining wala sila'y gihatag nga certificate of precondition sa Universal Harvester kay lagi wala usay record kanila nga ang maong dairy farm may pailaw mo usa ka FPIC. Pinasikad sa maong impormasyon, may kusog ang gana sa tribo nga musulod gayod sa yutang kabilin sa ngalan nga may kompleto na gayud sila nga katungod ni ini. Pero makasubo, tungod bisan ang NCIP nga sandigan sa tribo. Walay gahom sa gidahom sa midangop kanila. Na, kung musulod ka mo sa yuta na magsumbong ka ninyo, dili ka mo mahadlok. Kaya nagpasalig na si Tony Narido nga, kaya kayo muna ako labanan. Bisag asa pa. Bisa pag sa opisina ni Gobernador Zubiri. Dili ka mo mapildi. Apan kung mo
Apan, kung insister ka mo nga mosulod, akong usbon, inyo ka ng risko. Kaya wala kami magpasalig sa inyong gitawag nga seguridad kung maabot ka na nga, kung muna ka ng inyong pamaagi. So, kinanglan na to ipurso ang legal nga pamaagi. Kaya mura man ka na ang serbisyo nga mahatag sa mong opisina. Gipaabot ngadto kang Attorney Narido ang kabalaka sa kadaghanang sakop sa samahit ka. Kabasin kunog karong panahon na. Mutulay pod ang NCIP, tali provincial government ug samahit ka aron atrasan na lamang ang ilang yutang kabilin. How solid is NCIP Region 10? Nga pro yun siya sa IP despite kung himo o lakang si Governor Zubiri nga hangyoon mo or i-bribe mo or i-under mo sa iyang kontuan. Ako, wala dili ko mo speak para sa tanan taga NCIP personnel kay lain-lain mga So, mga ikaw tao. lang. Sa ako lang. Before ko na yung NCIP lawyer last January 2016. IP lawyer na ko daan, kabalo si dato. Dugay ng uban. Oo. Ako pa ning kamot para gyud sa mga IP. Wa iko nagpa-bribe ko unsa interest sa tribo, akong gilabanan mo gina ang mugawas. Oo. Wa iko sugad ingon nga attorney, lamang imi diha sa kontrata be. Tagaan ka na mo sa iyong bahin, wala sa sukad may tabo sa ako. Pero dire sa NCIP, isip abogado ako sa una sa gawas, nakasinati ko ni ana. Daghan ako client nga na biktima sa ingon ni ana. Ipugos gyud sa mga NCIP personnel nga mo gini ha. Ang kontrata kung kayo lopsided kayo, pabor kayo sa investor. Ang kliyente layo kayo, upos kayo. Nay mga instance nga dunay mga NCIP commissioner nga tuwa dito na assign sa lain nga lugar ni ani gyud diri para ipwersa gayud ang gitawag nga agenda. So you know them? Oh, You know someone from Region 10? anak ka bulo ko sa Region 10, di na lang ko magkuhan kay alang-alang ka. Abangga ako gud sila sa una. Pagsunod ako diri sa NCIP daghan na suko. Daghan nagsupak nga nung sinarido man ang dawaton. Nagkabangga naman mi sa gawas sa una kay ilang ko na matawana. Nakatagbo-tagbo ko man na sila diri sa akong opisina o sa gawas. So you are careful with these people? Wala mo ko pakialam sa ila. Trabaho lang ko sa itong trabaho. Pero magkabangga may sunod. Ako nag-isla ko ano. Sa ikaduhang adlaw nga mibalik ang sakop sa samahit ka dinhi sa NCIP Region 10, nakigpulong kanila ang bag-ong lingkod nga commissioner sa NCIP. Dinhi nahisgutan ang mga kasabutan tali NCIP ug samahit ka na ipatawag alang sa usa ka dialogue ang Universal Harvester ug LGU Maramag uban ang mga claimants. Ang pagpasaka og kaso sa mga taog buhatan nga may kalabutan sa pagkalangay og sulod sa mga claimants sa ilang yutang kabilin. Ingon man sa kungalong nahatagag CLOA ug CBFMA ang namuyo sa ilang yutang kabilin. Kung nganong nakapatukod og naka-operate ang Universal Harvester sa dapit, nasabutan nga mismong ang Regional Director sa NCIP Region 10 mo issue og cease and desist order sa operation og expansion sa Universal Harvester. Nasabutan nga ipakansila gayod ang CLOA og CBFMA sa ilang yutang kabilin. Taliwala sa mga panagsabot, dili gayod kuno pwedeng ang NCIP lang ang muhimo niini. Tungod ang pobreng claimant mangunay gihapon kunog asikaso sa mga nasabutan. Sa suliran sa maong klan og tribo, migula ang reklamo mismo sa NCIP Region 10 labot sa ilang operasyon. Dili kuno nila malukop og tabang ang tanang tribo nga nag-asikaso sa pagpatitulo sa ancestral domain tungod bisan kuno sila tabangunon usab. Since ingon mo wala ng sheriff, para ninyo masulti ninyo ng mga medyo powerless sa NCIP. Sa implementation. Muna ya, dili man na excuse. Sultian tayo mo sa tinuod. Ako, dili na ako na-realize pag sulta ko sa NCIP kaya tagagawas mo sa una. Na-realize na ako nga ang NCIP nga, ang iyang jurisdiction sa entire region na more than 1.5 million IPs o several thousand hectares nga ancestral domain. Ang budget, pilaran mong budgetary sa entire country, 900 million. Entire country. Ako, pila ko budget sa akong program? 26,000 for the region for the entire year.
Kami dire mga personal sa NCIP, kung doon na may travel, mag-ilog pa mismo sa kasakyanan. Kaya among sakyanan sa region, usa ra yung kabuok. Nya pila ni ka probinsya among giatiman. Wala na yung naon nga gahanyo may sa kuan nga labi na sa panahon ni Duterte nga unta tan-aw niya ang sitwasyon sa NCIP nga kami magkaamulaban sa mga marginalized sector sama sa mga IPs. Kami mismo sa NCIP marginalized man mi. Pilay budget sa DNR. Sa Region 10 lang, 1.7 billion. Region 10 lang. Pero kami, for the entire nation, country, 900 million lang. Pila ramong personnel sa region, entire region, mga 100 plus, 160,000, 160 personnel lang. 106 personnel lang, entire region. Pero sa DNR, entire region, pila sila? Hindi ko siguro libo. Yung pila ra ng ilang area gyatiman. Ay, kayo sila. Sa dato sa NCIP Region 10, sa Bukidnon, wala pa kaabot og katunga sa kinatibuk ang ihap sa mi-apply og Certificate of Ancestral Domain ang nahatagan ni ini. Ang hangya ugay nako sa sa gobernador o presidente sa Pilipinas na tagaan gayud akong pagtagad-tagaan gayud ako sa kaharuhay nga aron ang ako mga tao nga sobrang 200 mabuhi pinaagi lang kanako pinaagi sa pagkayo nako sa yuta nga aron mahatag nga aron mabuhi dili kali ako lang mabuhi kun dili mabuhi ang tanan sa among kahimtang nga sa karon duha na ang namatay na anang dapita. 1991 akong magulang, karon 2016 ay tao ni Carmen namatay pod. Nga nakahibalo man gid sila nga legal ang among pag-angkon diha. Dili man gid mi mo musulod nga wala gi insakto namong gikuptan nga kamatuoran. Ang ako lang ikasulti nga tabangan na lang minila. Total wala man mi mga di man mi mga labad sa gobyerno ang among mga ngalan, among mga apelyido, wala man mi sukad nakaabot og munisipyo nga mo ni muna. Barangay wala pod. Ang amo lang ang manginabuhi kami nga malina. Siya si Bae Gloria Abatayo, uban ni Dato Garciano Dato, miangkon usab sa gibiling yuta sa ilang katigulangan. Iyang anak, kinsa mipadayon sa iyang pakigbisog sa yuta, namatay na lamang sa sakit. Apan, wala gayud makasinatig umah para sa yutang gibilin kanila. Ang tigulang nabungol na lamang og pinaabot sa pagpasulod kanila sa ilang yutang kabilin. Tingali sa iyang pag-inusara. Iyang gihandom ang kagahapon, diin sila pa lamang ang tao sa ilang yuta. Walay samok, walay langyawng malupigon, walay politiko, walay gobyerno. Sila lang nga nagtagad sa kahimtang sa usa ug usa. Sila lang, kinsa tanang suliran, iagi na lamang og awit. Kay basin sa hangin, madunggan kini og ipalit, hangtod nga mahanaw, pagawas sa ilang kasing-kasing. Yanita maramag yan kara gimbaka maya dagang kana tapusong kagandoloyan kaiyan kangga malaag bulog di ko imona posang ko ang tagangat taliwara tabuntod takimamuga tagagalata agaganga korikama masakit baliling sana tarik kamahan mangkan mantia kangga hamaragwan
Dawaton ko ang daghang piso nga gipabaon kanako, subay sa ilang kultura. Uban ang paglaom ug panghinaot. Nga kung gisang at Manila kanako, ang gibug-aton aron suliran nila masulbat, dinha kaninyo nga nagtan-aw ni ining maong dokumentaryo. Ako usab isang at dinha kaninyo ang pagbantay kanila nga sakop sa ilang tribo, nga sila labanan ug dapigan sa nagpakabanang Pilipino. Ug labaw sa tanan, ginasangat ko dinha sa atong Ginoo ang kaluwasan ug hustisya kanila nga tribo, ug kanila kinsa kabahin sa suliran ni ini nga tribo, kinsa gihikawan sa yutang kabilin. Friends, thank you for watching this story. To the God of our ancestors be all the glory, the honor, and the praise. May the Datu and Tigbabaw clan and the Manobo Higaonon tribe in Maramag Bukidnon be able to achieve their long-time dream. Please subscribe to my YouTube channel and please like and follow my Facebook page, and please send us a message to our messenger or to the email address flashed on your screen. This is John Wilson. We listen, we tell, we inspire. This is I, Doki.